humingi po tayo ng update patungkol po sa bagyong Christine. Makakausap po natin sa linya ng ating telepono si Ms. Ana Cloren mula po sa Pag-asa. Ma'am Ana, magandang umaga po sa inyo. Ano po ang latest sa ating panahon? Yes po, magandang umaga rin po sa ating lahat. Ito pong bagyong si Christine ay huli po natin namataan sa may vicinity ng Tumawini, Isabela. At yung kanyang taglay na lakas ng hangin ay umaabot sa 95 km per hour malapit sa gitna at pabugso na umaabot sa 160 km per hour. Pa-west-northwestward po pagkilos sa bilis na 15 km per hour. Nakataas yung ating tropical cyclone wind signal number 3 sa may southern portion ng Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, southern portion ng Abra, Benguet, northern at central portion ng Aurora, Nueva Ecija, northern portion po ito ng Nueva Ecija, northern portion ng Tarlac, northern portion ng Zambales, Pangasinan, La Union, at sa may central at southern portion ng Ilocos Sur. Itong areas po na mga nabanggit natin na under signal number 3, sila po yung ngayong araw ay kumbaga po makakaranas po ng lakas ng hangin, lakas ng bugso ng mga pag-ulan nitong bagyong si Christine. Kaya doble ingat po sa ating mga kababayan dyan. Signal number 2 naman sa may Ilocos Norte, the rest of Ilocos Sur, Apayao, the rest of Abra, the rest of Cagayan kasama ang Babuyan Islands, the rest of Aurora, the rest of Nueva Ecija, Bulacan, ibang bahagi pa ng Tarlac at Zambales, Pampanga, Bataan. Dito sa Metro Manila, signal number 2 pa rin po tayo, pati na rin sa may Cavite, Laguna, Rizal, Batangas, at sa northern at central portion ng Quezon kasama po dyan ang Polillo at Lubang Island. Signal number 1 naman sa may Batanes, the rest of Quezon, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, northern portion ng mainland Palawan kasama ang Calamian, Cuyo Islands, Camarines Norte, Camarines Sur, Caranduanes, Albay, Sorsogon, Masbate kasama po Anticao at Burias Island. Signal number 1 din sa may Aklan, Capiz, Antique, kasama po dyan yung Kaluya Islands, Iloilo, Guimaras, northern portion ng Negros Occidental, northern portion ng Cebu, kasama po ang Bantayan Islands. Number 1 din sa may northern Samar, Samar, Biliran, at northern portion ng Eastern Samar at sa northern portion ng Leyte. Kung mapapansin ho natin, no, napakaraming areas po under tropical cyclone wind signals po natin dahil nga yung lawak nitong bagyong si Christine ay umaabot pa rin po sa 730 kilometers po yung kanyang radius. Kaya maraming areas pa rin po yung posible makaranas ng mga bugso ng hangin at mga pag-ulan dala nitong bagyong si Christine. Kaya doble ingat pa rin po sa ating mga kababayan. At base po sa ating pagtaya, ito pong bagyong si Christine ay posibleng lumabas po dyan sa may Ilocos region or sa may coastal waters po na Ilocos region ngayong hapon or ngayong gabi. At pero ngayong umaga po, yan po nandyan po siya sa landmass ng Isabela, babaybayin niya po itong Cordillera at Central Luzon area. So hapon, within the next 12 hours, saka pa lang po siya lalabas ng landmass po natin. Pero yung pag-exit po nito sa ating area of responsibility ay posible po bukas pa po ng hapon. At dahil nga nagkakaroon po ito ng interaction dyan sa may Northern Luzon area, ay nakikita natin na posible po itong humina ng bahagya at paglabas niya po sa karagatan ulit or sa may West Philippine Sea mamayang hapon o mamayang gabi ay posible po ulit yung re-intensification or posible po ulit siya na mas lumakas pa at maging isang severe tropical storm po ulit. At by that time or simula po bukas hanggang sa weekend, inaasahan natin na pabawas naman po yung posibleng epekto nitong bagyong si Christine sa malaking bahagi po ng ating bansa. Kaya patuloy pa rin po tayo mag-antabay sa update na nilalabas ng Pag-asa. Yan po latest dito sa Weather Forecasting Center. Ito po si Ana Cloren. Magandang umaga. Doble ingat pa rin po sa ating mga kababayan. Maraming salamat po Ma'am Ana Cloren ng Pag-asa sa update patungkol sa bagyong Christine.